So ngayon, SALN muna ang ating pag-uusapan. Kamakailan, siguro dahil din na-pressure ang madami sa ating mga legislators, naglabas na ng kanilang mga SALN ang, alam ko, all 24 senators as of now, nakapag-publicize na ng kanilang mga SALN. At sa House, well, mayroon ng ilan, pero madami pa rin yata hindi. Ang reason nila kasi nasa recess pa. Kaya hindi makakasubmit ng ito talaga dating congressman Oy, ako, eto nagtatawan na ng for the record, EL, taon-taon, isa ako sa mga unang nagre-release ng SALN nung ako ay nasa Kongreso. Kasama ko sila Leni Robredo, yan, yung mga, sila Kit Belmonte, yan. Kami yung mga top 10. Transparent kami. Top 10 sa release, hindi sa halaga. Wala, medyo siguro bottom 10 ako sa SALN. Pero dati talaga parang people take it for granted, no? Ang talagang masugi na humahanap lang ng SALN, talagang mga media. Mm-hmm. Di ba? So, kaya nung panahon, hinigpitan ka mo, di ba? Pinahigpitan ni Ombudsman Martires. Oo. Parang they required the consent, di ba? Of yung nag-file. What I learned kay Ombudsman Martires, sa House daw, it cannot be released unless you secure the consent of all the members or hindi lang isa. So ano, parang kailangan ng Talagang pahirapan. Kailangan ng butuhan sa floor? Hindi Ganon? ko alam. Yan ang sabi ni Ombudsman Martires when we interviewed him. Sabi niya, iba yung sistema ron sa House. Alam ko sa Supreme Court, ganun. It requires an en banc resolution to release yung SALNs ng mga justice. Bakit? I don't Pero yun nga ang nangyari, although ito nga hindi lang batas yan para lang malinaw, Republic Act 6713 ang nag-operationalize ng SALN. Pero mismo sa ilalim ng ating konstitusyon, merong actual requirement to publicize yung mga SALNs ng several officials, kasama presidente, mga senador, mga congressman, etc. Diba? Wait a minute. Nung panahon natin with President Aquino, every year yan nilalabas niya eh. So, every year, at saka sa cabinet members, lumalabas rin, nakarango kung sino ang pinakamayaman, ganon. Gaano ka kayaman nun, EL? Maliit na ako. Maliit na Sino ako. pinakamayaman nun? Sige nga. Si Cesar Purisma yata. Cesar Purisma. Bagay naman. Bagay naman. Kung sino yung pinaka-secretary, siya yung pinakamataas ng SALN. So, pero sa panahon ba ni President Duterte, did he ever release si SALN? I'm not quite sure, pero alam ko Never did, hindi. No? Diba? Si VP Leni. Diba? Yan. Nung panahon ni Pangulong Duterte at ang Vice Presidente si VP Leni, release namin yung SALN niya on a regular basis every year. Diba? Kaya yun ang maganda, no? Everybody's so interested. So ngayon, but because of the corruption, it now is an imperative. Kumbaga, although required naman talaga, it's now an imperative sa atin, that for congressional members and senators to release their SALN. Kasi sa totoo lang, yun naman talaga ang purpose ng SALN eh. Correct. Diba? Para mabantayan yung mga pag-aari, yung mga assets ng mga public officials to see kung merong discrepancy between yung legal nilang kinikita at yung mga ari-arian nila, yung value ng kanilang mga ari-arian. Ikaw mas may experience ka sa akin, ano? Pero bakit may mga nagsasabi nga, ang yaman-yaman nung congressman nakatira sa Dasma, nakatira sa Forbes Park, pero ang kanyang mga net worth is less than 100 million or less than 200 million. The house alone in Dasmariñas Village or Forbes Park will bring you more than those amounts. Well, diyan papasok yung mga limitations ng current system natin sa SALN. Kasi sa totoo lang ngayon, hindi naman ino-audit yung SALN eh. So kung ano yung i-declare, kasi ikaw din na magdi-declare hindi lang nung listahan ng mga assets, pero ano yung halaga. Right. So halimbawa, bahay, ikaw lang naman na magsasabi kung magkano yun. Pero ano ang basihan nung ilalagay mong value? Yun nga, hindi clear kung dapat ba current market value, zonal valuation, acquisition cost, di ba? O yung original cost nung sinauna pang nagtayo ng bahay na yon, hindi explicitly spelled out doon sa batas eh. Pero parang naalala ko, parang acquisition cost lang yata ang nilalagay, kaya it doesn't rise, di ba? Madami ang ginagawa acquisition cost. Kaya kahit na nag-appreciate na yung property,
'Di ba? Yung dating sabihin mong 5 million, ngayon 50 million na. 5 million pa rin. 5 million pa rin ang nakalagay, 'di ba? Walang nobody's complaining. Kasi nga walang requirement at sa pagkaalam ko walang ahensya kasi ang tumatanggap kasi ng SALN iba-ibang ahensya depende dun sa Correct. opisyal eh. So kung halimbawa kung constitutional officers or national elected officials, ombudsman ang tatanggap. Kung mga senador, yung Senate Secretariat. Kung congressman, yung House Secretariat. None of these agencies actually who receive yung SALNs na final ng mga opisyal actually look at each SALN and do an audit na checkin, 'di ba? Ito lang nga ba ang pag-aari ni Kong? Right. Ito lang ba talaga ang halaga nito? Walang ganun eh, 'di ba? So that's one shortcoming actually nitong mga SALN na meron tayo. Pero given na meron na ngang ganun, ang mas malaki pang problema ayaw ilabas eh, 'di ba? By the way, may nag-text na sa akin kaagad correcting me. Ang pinakamayaman ng cabinet member nung panahon ni Pangulong Aquino ay si Secretary Albert Del Rosario. Okay. Si DFA Secretary. Naalala ko yan pala, si Secretary Albert Del Rosario would donate his salary. When he was DFA Secretary? Yes, Wow. he would donate his salary. He doesn't need the money. So, kaya I remember nga na siya pala ang pinakamayaman. Okay. So, talagang, yung mga ganon, we wouldn't know without the silence being presented. But nonetheless, we're bound by the, wala talagang basic, there's no, parang basic rule. What value do you declare? Totoo. At ang isa pang pwedeng, tinanong mo kasi, paano nakakalusot yung may mga malalaking bahay sa DASMA o sa Forbes? Yung iba, pinapangalan yung bahay nila sa DASMA o sa Forbes, hindi sa personal nila, kundi sa some corporate entity. Tapos magdi-declare lang sila ng business interest doon sa corporate entity na yon. And posible kasi yung valuation ng stock na hawak nila doon is not equivalent to yung value ng properties actually held by yung corporation na yon. Do you know that a SALN is one of the deterrents for good people to join government? We've encountered several people, several very, very competent and capable people na ayaw pumasok ng government service dahil sa SALN. Dahil? Ayaw nilang i-publicize. Yung lahat ng mga interest nila. Ganun na nga. Okay. So, what they do instead, okay, I can't make you a cabinet member. I can't make you work for government. Why don't you be a consultant? Okay. So, because consultants are not bound yata. Yes. Kapag consultant ka, Ang hindi ka... contractual ba? Bound sila. Contractual, yes. Bound sila. Bound. So, ang consultant... Pa-consultant, hindi. So, yun, nagiging consultants lang sila. Pero as a consultant, hindi ganun ka... you just have a persuasive. Wala talagang susundan mo yung sinabi niya, di ba? So, sayang. Pero yun naman sa mga gustong sumali ng gobyerno, talagang sakripisyon. But if you really want to help our country, SALN is small price to pay. I can guarantee you that. So talagang maliit na bagay yan kung just put your actual values and nobody will. Yun na nga, wala pa namang audit ngayon eh. So Yeah. do you think that kailangan palitan tong rule sa SALN? Ako tingin ko kailangang i-tighten, 'di ba? Tingin ko at the minimum kailangang merong cross-checking na nangyayari between yung ahensya na tumatanggap ng SALN and entities like BIR, for example. 'Di ba? Kasi posible kasing dinideclare mo sa SALN o hindi mo dinideclare sa SALN pero covered do sa dinideclare mo as taxes. Yes. Diba? Yun yung income na yun. So, dapat may ganong klaseng pag-check eh. Diba? Para nagiging malinaw kung ano ba talaga yung assets at kayamanan, diba, ng isang public official. Kasi yun naman ang punto niya eh. You want a tool to be able to check up on itong mga public officials na ito na talaga bang yung kanilang mga assets ay mukhang nanggagaling from legitimate sources. Alam mo, marami na tayong nag-interact sa atin sa mga nagte-text sa atin. Meron pala, I forgot, kasi tagal ko na nga wala na ako sa gobyerno, no? Meron palang isang column doon, fair market value. Mukhang nang naglalagay ng fair market value. Wala, di ba? Tsaka again, kahit ano naman ang ilagay mo doon, wala namang mag-check eh. It's not as if maglagay ka ng amount doon, mayroong ibang mag-check doon at i-compare talaga doon sa fair market value. Tightening would also require an audit of the values.
Well, baka mahirap kasi kung each and every one, pero baka pwedeng spot checking, for example. O ang mahihirapan dyan would be the education department because they're the biggest organization Exactly. in the So kung lahat yan, investigate mo. Ako tingin ko, baka pwedeng may spot checking. Pero ang Random. DPWH, dapat isa-isahin natin, di ba? Tsaka baka dapat, yung mga matataas na opisyal, senador, di ba? Members ka ng Congress, cabinet members, yun talaga medyo mas strictong binubusisi kung ano yung laman. Pero nabanggit mo kanina, merong konting hesitation nga yung ilang tao na malabas yung kanilang salin. And isang criticism din before ay, well, ginagamit lang naman yan para sa political persecution. And di ba, ang nasa-cite often, kaso halimbawa ni dating Chief Justice May Lucereno, di ba, ang ginamit sa kanyang issue dun sa kanyang kuwaranto kasi hindi daw siya nag-file ng mga salin. Ano ba yung... Yeah, I remember Nung that. siya ay UP professor pa. Di ba? Meron daw But mga... why doesn't she file a... Hindi ko alam exactly kung ano yung kanyang explanation nun. Pero yun ang ginamit na butas. Di ba? Yun ang ginamit na issue sa kanya. Ano bang penal sanction sa 6713? Merong penalties. Di And ba? For failure to file or for false claims sa salin. You're only impeached if you commit high crimes and misdemeanors. Pero hindi naman Ginawa nilang high crime hindi daw impeachment yung kay kay nga pala, CJ kuwaran Melo, to. kuwaran to, di ba? Hindi daw siya qualified talaga, di ba, to begin with, di ba? Yun ang Grabe sabi. naman to mga... Well, anyway, yun na yun . Pero sa kaso rin ni dating CJ Corona, di ba, yung SALN declarations niya, yun ang ginamit at tinabi dun sa mga ibang supposed assets niya to show na meron siya mga hindi dineclare. Correct. There was a discrepancy Correct. dun sa declared niyang mga assets at yung actual assets na nahawak niya. And that was one of the grounds for yung impeachment. So, tingin ba nyo yung mga ganung gamit ng SALN, lihitimo o ano? It was also... I asked that to Ombudsman Martires and he felt it was political persecution. Sabi ko, why will it be a political persecution when it is your duty as a watchdog for transparency and accountability to make sure that all of us will comply. Even if ilabas yan, if you have nothing to hide, ilalabas yan. And the only, kung may problema, if there's any discrepancy, number one, you're allowed to do amendments, no? Yes. Number two, you can submit an explanatory note, ng mahabang explanation kung bakit, for instance, this year ganito lang ako, next year lumaki ng lumobo. And siyempre, without explanation, mangyayari, ang magiging headline is Senator Barry Gutierrez, income rose to ganyan, no? Wow. Pero if you have an explanatory note, you provide it to the media, that would be a basis for explanation. But ang kailangan talaga natin, we are duty-bound to be transparent because we're accountable to our people. So you cannot use privacy. When you enter government service, there's a certain amount of privacy that has to be sacrificed. Yeah. Yan yung talagang I agree. yan. So, you cannot say for political persecution, hindi naman lahat na-persecute. In our time, we were submitting our annual SALN, may mga tanong ang media, but that's not persecution. Di ba? Parang, we didn't consider it as persecution because that is your right. You speak truth to the fourth estate, the press, yan naman talagang ginagawa nila. Titingnan nila kung maayos ka bang public official. Sila ang talagang nagbabantay. Ngayon, dahil sa corruption, everybody is now interested tingnan ang mga sali ng mga senador, congressman. Actually, nung unang nagkaroon ng requirement na mag-file ng Statement of Assets and Liabilities, actually under the old law pa to, di ba? Republic Act 3019. Kinwestiyon yung constitutionality, di ba? Sa Morfe versus Mutu. Yun pala yun. Nakalimutan ko na yun. Oo, ang ni-raise na issue doon is privacy, di ba? Yeah. Right to privacy. At ang ruling ng Supreme Court was, well, between the right to privacy ng isang individual public official and yung public interest in having clean government and honest officials, mas nananaig to. And in-echo yung sinasabi mo kanina, when you enter public service, you should expect a greater level of scrutiny. Diba? Tama, Hindi ka na ordinaryong mamamayan . That's true. Kaya nga, Pinagkakatiwalaan ka ng kapangyarihan, di ba, na under the law, pinagkakatiwalaan ka, ito, malinaw na malinaw sa mga narinig natin sa flood control ng ng paggastos, di ba, ng pera ng taong bayan. So, hindi ba dapat naman talaga na mas nababantayan ka? alam mo, sabi ni Abraham Lincoln had a very famous saying. He said, if you want to see the character of a man, give him power. Yeah.
Di ba? Parang, so you're now a very powerful politician. You're a congressman, you're a senator, you're a very high cabinet member, or even the president. So, we will know if you are a somebody who's of noble character, if you know how to use your power. And power demands that you also abide by the rules and regulations set forth to promote transparency and to ensure that you are performing according to the dictates of public service. Yeah. So, kaya talagang, and many of the public officials that we've seen recently has fallen short of that standard. Kaya talagang all the more that we should always promote transparency, no? Talagang it's the only way that we can catch an erring official. Eh. And actually sa dulo, tingin ko yun nga yung key point dito eh. It's less about yung technical requirements ng SALN. It's more about paano natin maitataguyod yung kultura ng transparency. Na ang default na attitude ng mga public officials ay, sige, bukas, 'di ba? Open book ako, 'di ba? Bukas ako sa mga ganyang mga inquiries kasi wala akong tinatago. I'll tell you, ganyan si Pinoy. I'll give you an example and we have so many stories to tell. Si Pinoy, once it's submission time of SALN, pinapatawag niya si Deputy Chief Presidential Legal Counsel niya, and then si Yusek Valtes asks also for comms kasi siya is yung legal will arrange all the assets and liabilities, and then task naman ni Abby to show it to media. Okay, siya yung mag-present Siya publicly. mag-explain, siya mag-explain. Kaya dapat klaro, and that's why sa kanya I'm willing to present for President Aquino, I'm willing to present my SALN, and here are the assets, and here's my spokesperson to explain. Yeah, well, it's never been done. After President Aquino, wala nang ganun. So, yung sabihin, inuunahan na niya. Yes. Even without anyone asking for a copy ng SALN, pinipresent na sa publiko. Pinipresent niya, oo. Na, actually, baka nga yan yung, yan yung isang dapat ma-institutionalize na approach eh. Imbes na parang demand-driven na meron pang hihingi, for certain officials, ipublicize na natin. Gawin natin available online. Correct. Diba? And kung may mga kailangan, kasi ang sinasabi ng iba, some of the things doon, parang privacy concern, pwede mo namang i-redact yung mga address ng mga pangalan ng mga minor children mo. Ang importante yung listahan at yung valuation ng mga properties eh. Correct. So talagang kailangan we should really demand we should encourage them to volunteer their SALN. Nung nangyari nung SALN challenge, si Senator Risa Ontiveros. Yeah. Nilabas niya kaagad. Siya yata una di ba? Siya ang una. Siya una. And by the way, believable ang SALN niya. Yung mga iba, may mas bababa pa sa kanya na namigay ng diamante. Na $1 million $1 million, di ba? Parang yan ang please believe it or not. Hindi ka paniwala doon. That's why that also subject a person who does not state their true assets to ridicule. Yeah. Kasi how can you expect us to you're insulting my intelligence na magbibigay ng isang amount na this much, and then we have all this news, not fake news, verified, ganito ang ang assets mo. And actually, ito nga yun, di ba? There's a reason kung bakit ang mandato ng batas, yung submission is to the ombudsman. Hindi lang para maging passive yung ombudsman na caretaker nito, pero para hawak na ng ombudsman. At kung may nakita siyang parang medyo alangan yata to bakit ang dinideclare niya ganito lang kahalaga pero nakikita nating umiikot, napakagara ng kotse, napakalaki ng bahay. Meron ng basis kagad yung ombudsman to start its own investigation into suspicious discrepancies, di ba? Yun eh. And just to show you the comparison between the time of President Aquino, sa Congress to, I'm comparing Congress and the Congress of currently. Ang sabi nila, yung panahon ni Pinoy, the only time you hear a chopper landing in Batasan Pambansa is when the President goes there to deliver his SONA. That's the only time na may helicopter na marinig. Ngayon daw, daming helicopter ang marangya ang tawag sa vehicle nung panahon nila ng Pangulo Aquino, Land Cruiser. Yan ang pinakamarangyang kotse. Ngayon hindi na, helicopter na. Okay. So talagang nag-iba talaga yung anyo because
alam mo, there have been 6 years of opaqueness. I mean, I have to say, frankly, there are 6 years of opaqueness under the Duterte administration. And now there's corruption. Because of that, corruption grew, Was allowed to... was allowed to fester. Yeah. And now there's a demand right now to really be transparent. Kaya nga ako, very welcome yung naging desisyon ng ating bagong ombudsman na iniba niya yung policy na yun. Diba? Correct. Ginawang mas accessible ang mga SALNs to the public, sa media. Kasi yun naman talaga ang punto eh. Yun naman talaga ang purpose niyan eh. Para magkaroon ng pagkakataon na mabantayan itong mga ating mga public officials. So, diba? Ako, tingin ko, napag-usapan natin yung mga pwede pang mga improvements, pero at least it's a good first step na bumabalik na uli tayo doon sa mas accessible ang SALN. Correct. Tulad nga nung panahon ni President Aquino. Kasi yun lang talaga, in fairness, I'm saying this because I'm part of the Aquino cabinet, but it was really the height of transparency. And you know what's the effect of transparency when there's transparency in government? The corruption index natin sa panahon natin, panahon ni Pangulong Aquino, we were the highest in terms of anti-corruption perception index. Tayo yung mataas na walang 38 tayo, which means okay yan. Right now, it's 33. Yung panahon ni GMA, it was 2.8 or 28. Ganun kababa ang tingin ng foreign investors, mga analysts sa Pilipinas sa sobrang corrupt. It was during the height in 2014 yata or 2012. Ang taas ng natin, index natin. We really took a big jump. Then bumagsak sa panahon ni Duterte, tapos bumagsak ngayon. So, Well, yun nga. Sana maging hakbang itong usapin ng SALN towards addressing itong napakalaking issue ng korupsyon na binubuno natin what is ngayon. the famous saying sa di ba yung sunshine is the best disinfectant or Sunlight is the best in disinfectant. disinfectant. So, yan talaga kailangan natin talaga ng transparency in government, and that will result to accountability. Okay.